po pwedeng palitan ngayon. Masaya ito. Ano yung masasabi mo, Dr. Tihanki, sa survey? Convincing daw yung survey na nangunguna na si Duterte, na overtake na si Poe, at ganun din si Binay. Okay, bago tayo pumunta sa survey, may punto lang ako tungkol sa DQ, no? Sa disqualification. Sa disqualification, no? With all due respect kay Senator Tata at kay Attorney Mac, and even my colleague sa De La Salle na si Dr. Contreras, I look at the issue of disqualification as an interesting case study at the nexus of law and politics, no? While we get this impression that the study of and the practice of law and politics are one and the same, they are actually different, di ba, Attorney? So, ang pagkakaiba ng abogasya, pag-aaral ng batas at ng pagiging politiko, no? Ang palagi ko sinasabi diyan pag ikaw ay kumbaga sa basketball, no? Kung ang pinag-aaralan mo ay yung rules nung paano maglaro at ikaw ay isang referee, yan ay law. Pero pag ikaw ay basketball player, yan ang politika, no? So we have to distinguish the two. Now, from the legal perspective, I have also come across several other legal opinions that would argue differently, no? So my sense is, as a political science, in the absence of any definitive and definitive jurisprudence on any legal question, politics always kicks in. No? So dyan ho pumapasok yung politika. Kasi politics involves different conflicting interests also. No? So there are certain legal opinions that take the strict literal interpretation of the law. And that's where Senator Poe's problem is coming from. But there are also others like Chief Justice Panganiban and other legal luminaries who are taking a open and a bit rights-based approach, no, to interpreting the law. So, iiwan ko na po yung usapin na yan dahil ultimately the Supreme Court will decide, no? Just like in 2004, Senator, di ba? May disqualification case din kay FPJ at Supreme Court ang nag-decide whether he can run or not. Now, from a political perspective, we have now a strange situation in which the two most popular, and I take popularity here broadly as in the marketing term popularity, yung toothpaste, Senator, no? So, yung the two most popular candidate or products in the market, political products in the market, are facing disqualification cases. And the two who are a bit lagging behind have the most machinery and the most money, campaign war chest. So pag tinignan natin ngayon, yung dalawang most popular, pag na-DQ, ang magbe-benefit po dyan, yung dalawang matitira. Not popular. Not popular, but qualified. No? And they have the wherewithal to win, no? Using machinery and money. Ngayon, pag hinayaan mo naman yung dalawa, baka kang magkaroon nga ng constitutional issue later on because of the legal question. Tama ho ba yun, attorney? Diba? So pag manatili ang pangalan ng dalawa, tapos manalo either one of them, baka magkaroon ng question later on. So, nandun po tayo sa ganong sitwasyon. And it's going to be another interesting election year. It's more fun in the Philippines. No? It's interesting according to the Filipino standards or Chinese standards? Because pag sinabing interesting sa May Chinese, you live in interesting times. sumpa yun. Oh, yes. Opo, may you live in interesting times. The Chinese have a saying, a greeting, may you live in interesting times. No? So, we are constantly living in interesting times dito sa Pilipinas. Yan, going to sa survey. Yan. Dalawa po yan. Sa Pulse Asia, naglabas ng survey saying that Duterte already topped Metro Manila. Tinignan ng sampling 300. Ngayon po, sa survey, hindi po kayo pwedeng, pwede kayong mag-sampling kung Metro Manila lang 300, pero it's not enough. Ano ho ba yung sampling? The bigger the sampling, the lower your margin of error. Kaya mas marami pong i-interviewin sa survey, mas nagiging confident kayo sa survey result dahil lumiliit yung margin of error.
Yung margin of error, yung plus minus 3%, yun po yung sa pag-interview, minsan may nagkakamali ng pag-fill up ng interview form or may na, di ba? Basta yung clerical error, etc. Plus statistical error po yun. Honest mistake na Ito na naman. naman kami. Oo. Ngayon, pag mas malaki po yung sampling nyo, mas lumiliit yun. Ngayon, sa Metro Manila, hindi po talaga 300 ang usual. Kung gusto nyo talaga ng survey, kukuha rin kayo ng 1,200 sa Metro Manila lang based on Metro Manila results. Yung 1,200, usually nationwide sampling yan. Ang ginagawa, dinidivide nila yung respondents to 300 sa Metro Manila, NCR, 300 Visayas, 300 Mindanao, and 300 rest balance of Luzon. Ang nangyari po niyan, sa aking palagay, ito po'y commissioned survey sa Pulse Asia. Kasama ko rin po sa lasalang presidente ng Pulse Asia, si Professor Ronnie Holmes. At sigurado naman akong hindi niya minamagic yung kanyang academic po siya. So, ang nakataya po ang kanyang academic reputation. So, I don't think ay aalahuyin niya yan. No? Pero, ang nangyari, tinignan yung buong survey, nag-number 1 tayo sa Metro Manila for the first time. Kinuha nila yung result na yon pero out of context. So, ang kinuha mo lang yung result dun sa Metro Manila, pero out of context yun, kasi dun sa survey na yon dapat tinignan mo yung buong Pilipinas. Ang tanong ngayon doon, kung tinignan mo yung buong Pilipinas dun sa survey na yon, sino nag-top? Hindi nila sinasabi. Kasi syempre, yung nag-commission ng survey na yon, ayaw nilang ilabas sino yung nag-top. Kung saan lang malakas yung manok nila. Ngayon sa SWS naman, ganun din po ang nangyari. Sa SWS, several questions pala yun. Diba? So, nagpakita ng unang listahan, wala si Duterte. Ito yung listahan, sino iboboto nyo. Yung pangalawang listahan, ang tanong ganito, kung tatakbo po si Mayor Rodrigo Duterte because of substitution, sino po iboboto nyo? Ngayon po, sa social science at sa political science, yan po yung tinatawag nating classic textbook example ng push polling. Kasi po, pag kayo po ay nagtatanong ng survey, dapat po wala na kayong mini-mention o fini-feed na sagot. Kasi psychologically, you're cueing the respondent. So, ano dapat ang tanong? Pakita niyo yung listahan, nandun na si Duterte. Sinong gusto mo rito? Sinong gusto mo rito? Doon sa unang listahan, ito ang listahan. Sinong pipiliin mo? Doon sa pangalawa, idagdag mo si Duterte, sino ang pipiliin mo? Pero yung tanong na, kung tatakbo si Duterte, kinukue mo na yung tao, syempre, psychologically, na-mention si Duterte, tataas ngayon yung reply na pro-Duterte. So yan po ang tinatawag na push polling. Ngayon, ginagawa po talaga yan, even sa United States. Propaganda. As propaganda. Push polling. Oo. Polling. Oo, push polling. Tutulak mo. Tinutulak mo. No? It's actually a propaganda So, tool. pwede rin gawin yung tanong na, kung tatakbo ba si Duterte, hindi mo ba siya iboboto? Pwede Full rin. naman. Full polling. Hindi. Kasi iba naman, push pa rin yun. Push pa rin Push yan. pa rin yun, pinupush. Technically po, sa political marketing, no, sa pagpapatakbo po ng kampanya, dalawa po yan, push and pull. Parang nagbebenta lang kayo ng sabon. No? Yung push polling, yun yung itinutulak mo yung kandidato mo. Binebenta mo. Yung pull, yung may natural characteristic yung kandidato mo that will attract the voters to them. No? So, may mga tao talaga na likas na for some reason or the other, the perception of the voters, they tend to gravitate around, ito po yung popularity, Senator, no? Whether it's good or bad, whether it's positive or not, si Grace po, because of course, she being the adopted daughter of FPJ, and then of course with Duterte, with all his, bravado, di ba? So the voters, even with Vice President Binay, the pro-masa narrative, no? Unfortunately, si Mar Rojas lang talaga is charismatically challenged, no? Talagang ever since, kahit anong gawin,
hindi talaga maka-attract ng Merong isang periodista sabi, mas madali raw magbenta ng tuyo kaysa kay Mar Rojas. na It's easier to sell a herring. may iba pa ako Sabi, nadinig na mas politically incorrect yan. Foreign correspondent yung nagsabi nun. yeah, no? yeah. Hindi ko na So, babanggitin kung sino. Pero kumakain siya ng kanin sa cup, di ba, si Mark? Sa mag. So yun ho yun, yung push and pull. No? So I think what we have to look into is the regular survey conducted by both Pulse and SWS that will come, kailan ba? January? Yeah, okay. Senator.